Sa sandaling ito, minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid na nagtitipon sa iisang espiritu, maligayang pagdating sa sagradong espasyong ito ng panalangin. Narito tayo ngayon sa paanan ng ating mapagmahal na ina, si Maria, tagakalag ng mga buhol. Kung ikaw ay naparito na may bigat sa dibdib, pagod na sa pakikipaglaban, at tila ba napapalibutan ng mga pader na imposibleng gibain, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong isang pamilyang dumudulog sa Kanya. Dala ang mga buhol ng ating buhay, ang buhol ng mga utang na hindi mabayaran, ang buhol ng kawalan ng trabaho at saradong mga oportunidad, ang buhol ng mga karamdamang nagpapahina sa katawan at espiritu, at ang buhol ng mga hidwaan sa pamilya na sumisira sa kapayapaan. Sa panalangin ito, buong tiwala nating ipagkakaloob sa Kanyang maamong mga kamay ang lahat ng gumagapos sa atin. Sapagkat naniniwala tayo sa Kanyang makapangyarihang pamamagitan na kayang kalagin ang pinakamasalimuot na problema. Bago natin formal na simulan ang ating paglalakbay sa panalangin, bilang isang makapangyarihang pagpapahayag ng ating pananampalataya, inaanyayahan kita na iwan sa seksyon ng komento ang mga salitang ito. Birheng Maria, tagakalag ng mga buhol, palayain mo ang aking buhay sa lahat ng balakid. Amen. Ang simpleng gawaing ito ay hindi lamang isang komento. Ito ay ang ating unang hakbang ng pananampalataya, isang butil na ating itinatanim sa matabang lupa ng biyaya ng Diyos. Ito ang ating paraan ng pagsasabi sa langit, handa na po akong tumanggap ng himala. At upang lalo pa nating mapalakas ang ating tanikala ng pananampalataya, mag-subscribe ka na sa ating channel. Sa bawat pag-subscribe, mas lalo nating pinapatibay ang ating komunidad na nagiging isang buhay na daluyan ng mga panalangin at pag-asa para sa isa't isa. Sama-sama tayong lumalapit sa Diyos, dala ang bigat ng bawat isa, bilang isang nagkakaisang pamilya. Nauunawaan ng ating mahal na ina ang bawat pighati na nakatago sa iyong puso. Nakikita niya ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa pagkabalisa, ang kahihiyan na dulot ng kakapusan, ang kirot ng pakiramdam na ikaw ay pinabayaan, at ang pagod sa paulit-ulit na pagkadapa. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging gapos. Gapos sa mga masasamang alaala, gapos sa mga relasyong nakakasakit, gapos sa mga sitwasyong tila wala ng solusyon. Kaya naman sa ating pagdarasal, hihilingin natin ang Kanyang tulong na kalagin ang 8 imposibleng buhol na nagpapahirap sa ating buhay. Bawat buhol ay kumakatawan sa isang partikular na aspeto ng ating pagdurusa. Dahan-dahan, isa-isa, at may lubos na pagtitiwala, ahayaan nating ang Kanyang mga kamay ang mag-ayos sa gusot, magtanggal sa mga pagkakabuhol, at magbalik sa atin ng laso ng buhay na tuwid, malinis, at puno ng biyaya ng Diyos. Humanda ka, sapagkat ang paglaya ay nagsisimula na ngayon. Ngayon, sama-sama nating haharapin ang unang misteryo. Itinataas natin sa mahal na Birhen ang unang buhol, ang buhol ng ugat ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya, na siyang pinagmumula ng lahat ng ating mga balakid. Ito ang buhol na bumubulag sa atin sa mga biyaya ng Diyos, ang naglalagay ng pader sa pagitan natin at ng Kanyang mga pangako. Ito ang tinig ng pagdududa na bumubulong sa ating mga puso, na wala ng pag-asa, na ang ating mga problema ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang bigat ng nakaraan na humihila sa atin pababa, na pumipigil sa ating sumulong. Sa misteryong ito, isinasamo natin kay Maria na kalagin ang mismong pundasyon ng ating pagkakagapos. Hinihiling natin na sa pamamagitan ng Kanyang panalangin, maibalik ang ating pananampalataya, ang pananampalatayang kayang magbukas ng mga daan, magpatag ng mga bundok, at magdala ng liwanag sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay. Upang palakasin ang ating pagsusumamo, tayo ngayon ay magninilay sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. Sa bawat butil ng rosaryo, isipin natin na ito ay isang marahang paghila ng mahal na ina sa buhol na ito. Ang Ama namin ay ang ating pagpapahayag ng lubos na pagsuko sa kalooban ng Ama na nagtitiwalang ang Kanyang plano ay para sa ating ikabubuti. Ang bawat Aba Ginoong Maria naman ay isang alon ng biyaya
na dahan-dahang lumuluwag sa mahigpit na pagkakabigkis ng kawalan ng pag-asa sa ating mga puso. Isipin natin ang kanyang maamong mga kamay na matiyagang nagtatrabaho. Inaalis ang bawat pagkakasalikop ng kasalanan at pag-aalinlangan. Hayaan nating ang ritmo ng panalangin ay maging musika ng pag-asa sa ating kaluluwa na nagpapaalala sa atin na kasama natin ang ina ng Diyos sa laban na ito at sa kanyang tulong, ang tagumpay ay tiyak na sa atin. O aming ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa iyong harapan ay inilalatag namin ang buhol ng aming mga pananalapi at kabuhayan. Ikaw na nakasaksi sa kakulangan sa kasalan sa kana, tingnan mo ang aming mga kamay na walang laman, ang aming mga bulsang butas, at ang aming mga puso na puno ng pangamba. Kalagin mo, aming ina, ang buhol ng mga utang na lumulunod sa amin, ang mga tanikala ng mga bayaring hindi namin matugunan. Wasakin mo ang buhol ng kawalan ng trabaho, ang mga pader na humaharang sa mga oportunidad na para sa amin. Buksan mo ang mga pintong isinara sa aming harapan, ang mga daan na tila nagsara na. Ikaw ang ina ng biyaya, kaya't isinasa mo namin, ipaulan mo sa amin ang kasaganaan mula sa langit. Alisin mo ang kahihiyan ng kakapusan at palitan mo ito ng dignidad na dulot ng disenteng hanap buhay. Tulungan mo kaming magtiwala kahit na ang lahat ay tila imposible. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, mahal na Birhen, putulin mo ang bawat gapos na pumipigil sa pagdaloy ng biyaya sa aming buhay. Kalagin mo ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa aming mga desisyon, ang buhol ng paniniwalang hindi kami karapat-dapat sa magandang kinabukasan. Ipakita mo sa amin ang mga landas na hindi namin nakikita at bigyan mo kami ng lakas ng loob na tahakin ang mga ito nang may pananampalataya. Ipag-adya mo kami sa mga mapanlinlang na alok at takayin mo kami tungo sa mga oportunidad na magbibigay hindi lamang ng yaman kundi ng kapayapaan ng kalooban. Sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan. Hinihiling namin ito ng may pagpapakumbaba at lubos na pagtitiwala sa iyong pagmamahal. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, buong pagpapakumbaba nating inilalapit sa ating mahal na ina ang ikalawang misteryo, kung saan isinasamo natin ang pagkalag sa ikalawang buhol, ang buhol ng kalungkutan at pagkabagabag ng kaluluwa. Ito ang mabigat at di nakikitang gapos ng depresyon, ang tanikala ng pagkabalisa na humihigpit sa ating dibdib, at ang mga pader ng kalungkutan na nagkukulong sa atin sa dilim. Nakikita ng ating ina ang mga luhang itinatago natin. Naririnig niya ang mga hikbing walang tunog, at nauunawaan niya ang kirot ng pakiramdam na nag-iisa, kahit napapaligiran ng marami. Ito ang buhol ng mga sugat sa puso na dulot ng nakaraan, ang bigat ng kasalanang hindi mapatawad sa sarili, at ang takot na humaharap sa bukas. Sa misteryong ito, idinudulog natin sa kanya ang ating pagod na kaluluwa, nagtitiwalang ang kanyang makainang haplos ay may kakayahang magdala ng kapayapaan, paghilom, at liwanag sa pinakamatinding kadiliman ng ating kalooban. Bilang paghahanda sa pagkalag ng masalimuot na buhol na ito, muli tayong mananangan sa kapangyarihan ng mga banal na panalangin. Sama-sama nating dasalin ang isang Ama namin na siyang ating pagpapahayag ng pagtitiwala sa Ama na hindi tayo pababayaan, at 10 Aba Ginoong Maria na bawat isa ay isang sinag ng pag-asa na tumatagos sa ating kadiliman. Isipin natin na sa bawat pagbigkas ng Aba Ginoong Maria, ang kanyang mga kamay ay marahang kumikilos, hinahanap ang dulo ng tali ng ating pighati. Hayaan nating ang bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, ay maging isang balsamo na humihilom sa ating mga sugat, nagpapatahan sa ating nababagabag na espiritu, at nagpapatatag sa ating nanghihinang pananampalataya. Sa pamamagitan ng rosaryo, hindi lamang tayo nagdarasal, tayo ay aktibong nakikipagtulungan sa ating ina sa proseso ng ating panloob na paglaya, na may katiyakang hindi niya tayo bibiguin. O Maria, mapag-aliw sa mga nagdadalamhati, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buhol ng aming kaluluwa. Kalagin mo, aming ina,
ang buhol ng malalim na kalungkutan na bumabalot sa aming mga araw at gabi. Kalagin mo, aming ina, ang buhol ng walang tigil na pagkabalisa na nagnanakaw ng aming kapayapaan at kagalakan. Kalagin mo, aming ina, ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa amin, na pumipigil sa aming yakapin ang mga biyayang inilaan para sa amin. Putulin mo ang mga di nakikitang tanikala na nag-uugnay sa amin sa mga masasakit na alaala. Wasakin mo ang mga pader ng pag-iisa na naghihiwalay sa amin mula sa pagmamahal ng Diyos at ng aming kapwa. Sa iyong mga kamay, inilalagak namin ang bigat na ito, sapagkat alam naming ikaw lamang ang makapagpapagaan nito. Huwag mo kaming iwan sa aming kadiliman, mahal na ina. Akayin mo kami palabas sa kulungang ito ng pighati. Palitan mo, o aming ina, ang aming pagluluksa ng awit ng pasasalamat. Palitan mo ang aming mga pangamba ng hindi matitinag na pananampalataya. Palitan mo ang aming kahihiyan ng pagkaunawa sa walang hanggang awa ng Diyos. Turuan mo kaming magpatawad sa aming sarili, tulad ng pagpapatawad sa amin ng iyong anak. Hayaan mong ang iyong liwanag ay magningning sa aming kalooban na nagtataboy sa bawat anino ng kawalan ng pag-asa. Ibalik mo sa amin ang kagalakang dulot ng pagiging anak ng Diyos. Sa iyong pamamagitan, naniniwala kaming ang paghilom ay posible at ang kapayapaan ay abot kamay. Sa iyo kami umaasa, ikaw na aming pag-asa at aming lakas. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, buong pananabik at pag-asa, inilalapit natin sa ating ina ang ikatlong misteryo, kung saan isinasamo natin ang pagkalag sa ikatlong buhol, ang buhol ng mga imposibleng kaso at ang panawagan para sa mga dagling himala. Ito ang mga sitwasyon kung saan sinabi na ng mundo na po sa nasmana na nawala ng pag-asa. Ito ang hatol ng doktor na wala ng lunas, ang payo ng abogadong wala ng laban, ang mga pintong isinara ng may kasamang katiyakan na hindi na muling magbubukas. Para sa iyo na nakikinig ngayon, na may hawak na resulta ng pagsusuri, na may natanggap na sulat ng pagtanggi, o nakaharap sa isang pader na tila hindi na magigiba, ang misteryong ito ay para sa iyo. Dito natin ipinagkakatiwala ang mga problemang sa tingin ng tao ay tapos na. Ngunit sa mata ng Diyos ay isang pagkakataon lamang upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sa iyo kami tumatakbo, o ina ng agarang saklolo, sapagkat naniniwala kaming kaya mong pabilisin ang oras ng biyaya para sa amin. Upang mapabilis ang pagdating ng mga himala, tayo ay muling mananalangin ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria, na may pusong nag-aalab sa pananampalataya. Bawat dasal ay isang pagkatok sa pinto ng langit, isang pagsusumamo na, Jesus, pakinggan mo ang iyong ina, na siyang namamagitan para sa amin. O Maria, tagakalag ng mga buhol, ikaw na nagmadali sa pag-akyat sa kaburulan upang tulungan ang iyong pinsang si Elizabeth. Dalhin mo nang mabilis ang tulong ng Diyos sa aming mga pangangailangan. Kalagin mo ang buhol ng sakit na ito ngayon din. Lutasin mo ang gusot ng kasong legal na ito sa lalong madaling panahon. Ibalik mo ang kapayapaan sa aming pamilya bago pa man lumubog ang araw. Huwag mo nang ipagpabukas, aming ina, ang biyayang kailangan namin ngayon. Sa iyong mga kamay, inilalagak namin ang aming pagkaapurahan. Nagtitiwalang ang iyong pagmamahal ay kikilos ng higit pa sa aming inaasahan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, lumalapit tayo sa paanan ng krus, habang pagninilayan natin ang ika-4 na misteryo. Dito natin idinudulog ang ika-4 na buhol, ang buhol ng espiritual na pagkaalipin at ang mga sugat ng ating kaluluwa. Ito ang mga tanikalang hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal. Ang adiksyon na paulit-ulit nating binabalikan, ang kasalanang tila hindi natin kayang talikuran, ang galit at sama ng loob na lumalason sa ating puso, at ang mga minanang kahinaan sa ating angkan na nagpapahirap sa ating paglalakbay. Ito ang laban sa loob natin, kung saan pakiramdam natin ay palagi tayong talo. Ngunit ikaw,
o ina ng awa, na nakasaksi sa pag-agos ng mahal na dugo ng iyong anak para sa aming katubusan. Nauunawaan mo ang tunay na halaga ng aming kalayaan. Alam mo na ang presyo ay nabayaran na. Kaya naman, sa misteryong ito, isinasamo namin na tulungan mo kaming angkinin ang tagumpay na ipinanalo ni Kristo para sa amin doon sa Kalbaryo. Sa kapangyarihan ng mga banal na panalangin, angkinin natin ang tagumpay na ito. Sa pagdarasal ng isang ama namin at 10 aba Ginoong Maria, hayaan nating ang bawat butil ay maging isang patak ng dugo ni Kristo na dumadaloy sa ating mga espiritual na tanikala, na tinutunaw ang mga ito hanggang sa ganap na pagkaputol. O Maria, ina ng manunubos, na tumayo ng matatag sa paanan ng krus, tulungan mo kaming manindigan laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Putulin mo ang gapos ng anumang bisyo na umaalipin sa amin. Palayain mo kami sa tanikala ng galit, paghihiganti, at kawalan ng pagpapatawad. Wasakin mo ang anumang sumpang namamana sa aming pamilya na humahadlang sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos. Sa iyong tulong, nais naming mamuhay bilang mga tunay na malayang anak ng Diyos, na lumalakad sa liwanag at hindi na muling babalik sa kadiliman. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon, sa ating huling yugto ng pananampalataya, buong pag-asa nating inilalapit ang ikalimang misteryo, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Idinudulog natin ang ikalimang buhol, ang buhol ng pagkalito, kawalan ng direksyon, at espiritual na kahinaan. Ito ang gapos ng pag-aalinlangan sa ating mga desisyon, ang dilim na bumabalot sa landas na dapat nating tahakin, at ang pagkapagod ng kaluluwa na lumaban ng walang malinaw na patnubay. Sa iyo kami dumudulog, O Maria, kabiyak ng Espiritu Santo. Ikaw na kasama ng mga apostol na nanalangin sa sinakulo. Isinasa mo namin, ipanalangin mo na muling bumaba sa amin ang apoy ng Espiritu Santo. Bigyan nawa kami ng karunungan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, ng katatagan upang harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at ng banal na patnubay upang ang bawat hakbang namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Kalagin mo, aming Ina, ang buhol na pumipigil sa amin na maging mga matatapang na saksi ng iyong anak. Bilang tugon sa iyong walang sawang pagmamahal at bilang selyo ng aming paglalakbay sa panalangin ito, ngayon ay buong puso naming itatalaga ang aming sarili sa iyo. O aming Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa kababaan ng aming loob, inilalagay namin sa iyong maamong mga kamay ang lahat ng kung ano kami at kung anong mayroon kami. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay, ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming trabaho, at ang aming mga pangarap. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming nakaraan na puno ng mga sugat, ang aming kasalukuyan na puno ng mga pakikibaka, at ang aming hinaharap na puno ng mga pangamba. Tanggapin mo, O Ina, ang magulo at buhol-buhol na laso ng aming buhay. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aming Ina, aming Reyna, at aming gabay. Huwag mo kaming pabayaan. Iyong angkinin bilang iyong pag-aari, at itago mo kami sa kaibuturan ng iyong kalinis-linisang puso. Sa aming pagtatalaga, nararamdaman na namin ang iyong aktibong pagkalinga. Ibalot mo kami, aming Ina, sa iyong banal na balabal ng proteksyon, isang kalasag laban sa lahat ng panunukso ng kaaway, isang kanlungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, at isang aliw sa aming mga kalungkutan. Salubungin mo kami ng iyong maamong mga kamay, hindi lamang upang kalagin ang aming mga buhol, kundi upang itayo kami sa tuwing kami ay nadarapa at upang akayin kami pabalik sa landas ng kabanalan. At kung kami man ay mapagod at tila bibigay na sa bigat ng aming krus, alalayan mo kami ng iyong matatag na mga bisig na siyang nagpapatatag sa amin at nagpapaalala na hindi kami nag-iisa. Sa ilalim ng iyong pag-aaruga, kami ay ligtas. Sa iyong paggabay, hindi kami maliligaw. Sa iyong tulong, kaya naming harapin ang lahat. Sapagkat ang isang anak na pinoprotektahan mo, O Ina, ay walang dapat ikatakot. Bilang pagtatapos ng ating sagradong paglalakbay, sama-sama nating itaas ang ating mga tinig sa isang awit ng pagpupuri
at pagtitiwala sa ating Reyna. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pinta kasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Maraming salamat, aming Ina, sa pakikinig sa aming mga daing. Salamat sa mga biyayang natanggap na namin at sa mga himalang paparating pa lamang. Sa bawat buhol na iyong kinalag, isang bagong pag-asa ang sumisibol. Kami ay nagtitiwala ng lubos, sapagkat hindi mo kailanman pinababayaan ang iyong mga anak. Minamahal na pamilya sa pananampalataya, salamat sa iyong pakikiisa sa sagradong sandaling ito. Ang ating pinagsamang panalangin ay umakyat na sa langit bilang isang mabangong handog. Ngayon, bilang isang gawa ng pag-ibig, inaanyayahan kitang ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o sino mang alam mong pasan ang mabigat na krus. Maging tulay ka ng biyaya para sa kanila. Iwan mo rin sa seksyon ng komento ang iyong mga personal na kahilingan. Bawat isa ay aming isasama sa aming patuloy na dalangin. At upang hindi maputol ang ating ugnayan at patuloy na mapalakas ang ating tanikala ng pananampalataya, mag-subscribe ka na sa aming channel. Dito ay makakatagpo ka pa ng maraming makapangyarihang panalangin na gagabay sa iyo sa bawat araw. Naway ang kapayapaan ng Diyos na nagmumula sa mga kamay ni Maria ay manatili sa iyo at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen.